pinapalo. Gaya ng isang ama na nagmamahal sa kanyang anak. Okay, tayo po bilang mga magulang, sino sa inyo mga anak ang hindi pa napalo ng nanay at tatay? Ako naalala kong huling palo sa akin ng tatay ko. Bata pa ako noon, siguro huli niya akong napalo pero hindi ko makakalimutan yun. Pinahiga niya ako sa lamesang bilog namin. Nung pinahiga niya ako, hinugot niya yung kala ko espada. Hinugot niya yung sinturon niya. Hinugot niya. Pinadapa ako sa lamesa at pinaghampas ako ng katakot-takot na hampas. Ano ako nun eh? Siguro mga 6 years old ako nun, 5. Hindi ko maalala kung anong ginawa ko kasi nung bata ako, pasensya na, makulit ako, para sagot, para mura. Basta super kulit ko nung bata ako. At nung ako'y grade 1 ng grade, hindi ko naalalang pinalo ako ng tatay ko, pero yun lang, hindi ko makakalimutan yun. Okay, sabi dyan, gaya ng isang ama na nagmamahal sa kanyang anak, kung mahal mong anak mo, pag nakita mong mali, itutuwid mo hindi. Papaluin mo hindi. Pag paulit-ulit, o mga anak, makinig, papaluin mo. Makinig po. Listen. Ganon din po ang Diyos. Kapag hindi tayo sumusunod sa kanyang mga salita, bagaman tayo po ay mahal ng Diyos, makakatikim ka ng palo sa kanya. Meron akong isang Krisyanong nakausap. Makinig po, ano sabi niya? Wala, hindi mo nakikita sa simbahan. Sabi niya sa akin, Pastor, bakit ganon? Sikap kami ng sikap. Nung una, maliit lang ang sahod. Lumalaki. Mas malaki ang offer. Kung saan mas malaki offer, doon kami lilipat, pupunta. Pero Pastor, walang nangyayari. Mga kapatid, ito yan. Makinig muna. Kapag ang Kristyano, pasaway, matigas ang ulo, sa kabila ng pagtuturo ng Panginoon, paalala ng Panginoon, parang magulang, si mama naman, paulit-ulit na lang. Diba? Si papa naman, paulit-ulit na lang. Makinig ka. Pag paulit-ulit ang nanay mo, tatay mo, hindi ka nakinig, makakatikim ka ng palo. Makinig po. Isip, ganun din po sa ating mga magulang. At ganun din sa Diyos. Kapag ang salita ng Diyos, patuloy mong napapakinggan, pero ayaw naman nating gawin at sundin, tandaan mo to, papaluin ka ng Diyos. Pastor, paano palo? Ibang klaseng palo. Hindi yung tao, baseball bat, pasinturon, tampo, walis, hangin, babagsak sa langit, hindi. Papaluin ka talaga ng Panginoon. Papaalalahanan ka ng Diyos na kahit anong sikap mo, makinig kapag hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, hindi ka pagpapalain. Para bang naglalagay ka ng mga pera sa bulsa, nauulong butas. Nakuha? Mga kapatid, ito yan. Ito yung mga talata na paalala sa atin ng Diyos. Balikan natin yung verse 1. Okay, sabi diyan, sa verse 1 tayo. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Tagalogin natin dahan-dahan. Sabi diyan, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking batas. Aling batas, pastor? Aling batas? Makinig. Ito po, ang Bible. Ito yung kumpletong batas ng Diyos. Hindi lang po yung Ten Commandments si Moses. Nakasulat yun dito. Pero ang kumpletong kautusan ng Diyos, ito na po, hinayag na sa atin. Sabi diyan, aking anak, huwag mong kalimutan ang aking batas. Bagkus ang puso mo, patuloy tuparin ang aking mga utos. Basahin mo yung commandments yan. May sa dulo, wala. Ibig sabihin, maraming utos ang tatay natin sa langit. Parang magulang mo, maraming utos. Ganon din ang Diyos. Okay, ito yan Ano ang pagpapala? Listen. Ano ang pagpapala kapag hindi mo nilimot ang batas ng Diyos at sinunod mo ito? Anong pagpapala? Nandiyan na. Anong pagpapala? Verse 2, basahin mo.
O, basahin natin yung Bible niyo. Mahabang buhay. O, ano sabi dyan? Basahin natin. Basahin yung mga Bible niyo. Okay, sabi niyan, sabay-sabay natin basahin. Ready, go. For length of days and long life and peace shall they add unto thee. Oops. Pag hindi natin kinalimutan ang mga batas ng Diyos, at sabi diyan, at ang kanyang mga utos, nilagay mo sa puso mo at ginawa mo sa buhay mo. Sinunod mo, may tatlong bagay na pangako ang Diyos. Una, sabi diyan, length of days. Ano ibig sabihin nun, Brad? Dadagdagan niya yung mga araw mo sa buhay. Tama? O ang ibang tao na bubuhay ng 60, 70, ikaw magpa-plus pa ang Diyos sa'yo. Bakit, Pastor? Nakikinig ka sa kanyang mga salita eh. Amen? Hindi mo binabaliwalang salita ng Diyos eh. Dadagdagan ka niya sa iyong mga araw. Okay, pangalawa, long life. Pag sinabing long life, hindi lang madadagdagan yung araw mo, malusog ka pa. Hello? Hello? Gusto mong humaba pa buhay mo? Gusto mong lumusog ka? Ano sabi ng Panginoon? My son, forget not my law. Sabi diyan, but let thine heart keep my commandments. Pangatlo, anong pangako ng Diyos? Ano pa yung pangatlo? And peace shall they add unto thee. Kapag ang salita ng Diyos, mga kapatid, patuloy mong pinakinggan, binasa, pinakinggan, sinunod. Wow. Sis, ito palang formula. Hindi pala yung ano yun, yung stem cell. Hindi pala kung ano ng vitamins, mga kapatid. Length of days, long life, and peace shall they add unto thee. Okay, sige, baligtarin natin, Pastor. Sige, kalimutan mo ang batas ng Diyos. Sige, huwag mong gawin sa iyong buhay ang mga kalooban ng Diyos. May long life ka? May length of days ka? May kapayapaan ka? Wardi-wardi ang buhay mo. Sabi ko, mga kapatid. Yan ang sabi ng Bible. Kaya mga kapatid, ang sekreto sa maayos na buhay, mahabang buhay, makinig mga kabataan, malusog na buhay, at maging mapayapa ka, di kaluhaan sa dulo, ang salita ng Diyos, huwag mong kalimutan. Amen? Amen. Tuparin mo, gawin mo, sundin natin ang mga kalooban ng Diyos. Pangalawa, basahin natin yung verse 4. Okay, verse 3 pala. Ano sabi dyan? Verse 3, go. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. Ano raw yung ilagay mo ikwintas mo sa leeg mo? At ilagay mo sa lamesa ng puso mo. Ano raw dapat natin ilagay doon? Ano sabi dyan? Let not mercy and truth forsake thee. Pag sinabing mercy, kahabagan, magkaroon ka ng pusong mahabag. Hello? Abay, mahabag ka. Nakakita ka ng tao kailangan ng tulong. Diba? Kahit yung nanlili mo sa meron naman talagang totoo eh. Nakita mo naman talaga. Meron din naman talagang umaarte lang. Yung sa YouTube, naalala niyo yun? Yung putol ang paa, may nakaganong tela. Putol ko na kasi putol eh. Putol ko. Yung tela nakaganon sa harapan niya, may mga babaeng dumaan, ang gaganon ka. Natapakan yung tela rito. Natapakan yung tela. Gumalaw siya yung pulubi. Nakakawa ka talaga sa itsura niya. Abay, nung natapakan yung tela rito, siyempre, kumilo siya ng konti, natanggal. Ayun. Sabi ng babae, yung paa mo, tinatago mo yung dalawang mong paa. Tumayo ka nga. May mga ganong umaarte naman eh. Makinig ha. Pero yung kahabagan, sabi ng Bible, huwag mawawala sa atin. Amen? Minsan, ewan ko kung totoo rin yun. May, sa das mo may lumapit doon. May dala pa siyang letter eh. Bagay, bahala na sa kanyang Panginoon. Ako yung associate pastor ng time na yun. May dala siyang letter
nakadress sa isang Baptist pastor. Taga-ano rin siya, Sambales siya. Mukhang medyo mabaho yung lalaki. Siguro mukhang naglakad din ng mahaba. Sabi niya, Pastor, hindi pa po ako nakain. Pinakain namin. Mabantot siya. Mukhang ang dumi-dumi ng kanyang damit. Sabi ko, Brad, maligo ka. O, ito damit. Binigyan ko ng yung brief ko. Binigyan ko siya. Yung maiswang brief. Short, t-shirt, sabon. Sabi ko, Brad, maligo ka dun sa ano. Nakakain na siya. Nakaligo na. Pag uwi niya, binigyan pa ng isang kapatid ng pera. Ay, hindi ko lang alam kung yun ay, kung yun ay swindler o manluloko. Kasi minsan may ganun. Hindi may iwasan yun. Pero mga kapatid, ang sabi ng Bible, ang kahabagan dapat hindi mawawala sa atin. Sabi ng Bible sa verse 3, let not mercy and truth forsake thee. Yung bang magkaroon tayo ng pusong mahabagin sa kapwa. Makinig po, sa Kristiyano man o hindi. Dapat meron tayong ugali ng pagiging mahabagin. At ano pa? And truth. Mamumuhay ka sa kabanalan. Pag sinabi natin truth, katotohanan, abay mamumuhay tayo sa katotohanan. Amen? Mamumuhay tayo mga kapatid sa kabanalan. Okay. Kapag ikaw, naku, Brother Manuel, tumatayo. Sabihin, nakakatakot tong dalawang ito. Upo ka. Sige. Sige. Ako, tumatayo pa sa sopa. Halikan kita sa ilong. Okay? Okay, ano sabi ng Panginoon mga kapatid? No? Kapag meron kang kahabagan at namumuhay tayo sa katotohanan, ano ang ganting pagpapala ng Diyos? Basahin natin yung verse 4. Ready, go. Verse 4. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and men. Gusto mo magkaroon ng magandang pabor sa mata ng Diyos at mata ng tao? Magikang mahabagin. Magikang mahabagin. Nakakatuwa nga po kahapon. Siguro mga ano lang din ng Panginoon. Nakapila kami sa Walter Mart. Merong foreigner na namili din, ang dami nila pinamili. Sabi ko, sir, kayo na, mauna na po kayo. Kasi inintay ko yung KBC service. Tagal eh. As bumili pa sila misis ng konti. Pinauna ko yung mag-asawa, yung babae yung Pilipina, tapos yung lalaki German. Usually kasi pag napunta ako ng Walter Mart, di ba may card ka ng smart card? Sayang yung points eh. Pinauna ko sila. Sabi ko, may smart card kayo? Ay, wala sir. Sabi ko, ma'am, sayang yung points. Ito yung card ko. Sayang eh. Sige sir. Yan. So, nung tapos na silang mamili, siguro biglang nagsuburan tong mga to eh. Ang dami. Mga bata, 6. Tapos ang pinamili nila, eto lang, kukunti na. Siguro nakita mong mag-asawa. Sabi ko, pila na kayo doon. Kukunti lang ang binili natin eh. Nagsuburan kayo rito. Sabi sa akin ng babae, sir, asan pa yung mga pinamili nyo? Sabi ko, ito lang. Bumili lang kami ng konting Sige sir, isama nyo na sa dito sa, sabi ko, ma'am, ito may pambayad ako, wag na. Sige sir, isama nyo na. Sabi ko, sayang daw, pati yung cake sinama. Hindi, nahiya na rin kasi ako. Tama na yun, at least konti, di ba? Mga kapatid, ito yan kapag gumawa ka ng kahabagan sa tao, sabi ng Panginoon, kapag gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, sa Kristiyano man o hindi, kahabagin ka rin ng Diyos eh. Hello mga kapatid. Di ba sabi ng Bible, anong gawin mo, babalik sa'yo eh. Sabi ng Bible eh. Ano man ang tinanim mo, Kuya Russell, matulog ka ngayon, o bukas hirap ka. Hindi ka nagsikap eh. Hindi ka nakinig eh. Pero pag kayo nakinig ka, nahabag ka, abay gumawa ka ng kabutihan sa iba, makinig. Anong sabi ng Panginoon? So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and men. Maraming beses nangyari sa akin yun. Palibasa kami, lumaki rin kami sa gutom eh. Minsan walang almusal, bata kami, papasok ka sa school, naranasan namin, pambira, hindi dumating si Papay, si Mamay.
Wala kaming tanghalian, wala kaming umaga, wala. Tanghalian, wala rin. Hapunan na, pambira. Hintay namin sila galing sa Pasay. As in, wala. Matutulog na lang kami. Walang maghapon naman siya. Yung bang kalam ng sikmura mo, sa awa ng kapatid ko kasi malilate pa kami nung grade 3 ata ako nung grade 2. Tapos bukas papasok ka, may exam. Wala ka ng pagkain sa bumagapon, papasok ka, wala ka pang baon. Alam mo, sa gutom namin, dahil gabi, umiiyak na kami, hanggang makatulog kami sa pag-iyak. Yun naman kapatid ko, lahat ng dahong mahablot niya, mga kapatid. Madaling araw. Nilagyan niya ng tubig at asin. Yun yung hinigop namin. Makaraos lang ng pagkain. Alam mo yung gutom ba? Kaya pag ako nakakakita rin ako ng mga ganun tao, yung bang kurot sa puso mo eh. May kurot eh. Di ba? Sabi ng parang kapag tayo ay mahabagin, makinig po kapag tayo ay nahabag sa iba at kapag tayo gumagawa ng kabutihan, namumuhay ka sa katotohanan, makinig. Ano sabi ng Panginoon? Bibigyan ka ng pabor ng Diyos at pabor ng tao. Babalik sa iyo yun. Tamang Biblia, hindi. Mga kapatid, tamang Biblia. Okay, pangatlo. Sabi sa verse 5. Basahin natin yung verse 5. Go. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Sabi kang Tagalog, magtiwala sa Diyos ng buong mong puso, at huwag kang manangan sa sarili mong pangunawa. Minsan madaling gawin ang isang bagay kapag kakaya mo eh. Di ba? Ay, kaya ko yan, gagawin ko yan. Pero sabi ng Diyos, mga kapatid, makinig, tinuturuan tayo ng Biblia, huwag kang manangan sa kakayanan mo. Paano kung bukas may sakit ka, magagawa mo ba yun? Hindi na. Hindi na, mga kapatid. Kaya anong sabi ng Panginoon sa mga mayayabang? Huwag mong ipagmayabang ang bukas kasi hindi mo alam yung bukas kung malakas ka pa eh. Sabi ng Bible eh. Bago sa ating mga Krisyano, mga anak, makinig, sabi ng Bible, tayo ay magtiwala sa Diyos. Sabi niya, trust, magtiwala sa Diyos ng buong puso at huwag kang manangan sa iyong sariling kaalaman. Sa lahat ng iyong lakad, daan, alalahanin ng Diyos. At siya magbibigay sa iyo ng magandang daan o lakarin. Mga kapatid, sa mga gagawin natin, plano sa buhay, kahit kayo mga kabataan, nag-aaral kayo, magiging bukas nyo sa Diyos ipagkatiwala. Kahit po sa ating pamilya, yung magiging bukas ng ating mga anak, hindi mo alam eh. Tama? Sino nakakatiyak sa atin? Pero ang kagandahan, ang blessing ito mga kapatid, kapag ipinagkatiwala mo ang Diyos o sa Diyos ang buhay mo at ang buhay ng ating pamilya, anong sabi ng Panginoon? Pangako niya, anong pangako ng Diyos? Sa lahat ng iyong mga daan, alalahanin mo siya at siya magdadirect, mag-aayos, magpapatag ng iyong daan. Mga kapatid, maraming Krisyano, listen. Makinig ha. Meron ba tayong pag-aari sa mundong ito? Kahit mayayaman, lahat galing sa Diyos yan, di ba? Pero mga kapatid, kapag tayo po ay nagtiwala sa Diyos, may maganda kang bukas. Amen? May maganda kang bukas. Pastor, dapat ba tayo mainggit sa mayayaman? Hindi eh. Kasi yung yaman nila, makinig hanggang dito lang. Nama? Hindi nila madadala yan. Pero tayo mga Krisyano, kapag tayo nagtiwala sa Diyos, pagpapalain ka talaga ng Diyos, sabi niya eh. At ang kagandahan doon, ang pagkapala ng Diyos, hindi lang dito. May eternal value ako pa sa langit. Hello? Yung mga bagay, mga kapatid, na binigay mo sa Panginoon, kalakasan mo, buhay mo, talento mo, pananalapi mo, may blessing yan dito. At ang kagandahan dyan, mga kapatid, may katumbas pa yung pagkapala sa kalangitan. Ang mga taong mayayaman, may kaya sa mundong ito, pag namatay sila, wala na, hanggang doon lang sila. Nakakalungkot. Listen, impyerno pa sila. Pero tayo, mga kapatid na nagtitiwala sa Diyos, nangako ang Diyos eh. Magpapalain ka niya.
Bibigyan ka niya ng magandang bukas. Okay? So mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay totoo. Sumunod. Verse 7, sabi diyan, be not wise. Sabay-sabay tayo. Ready, go. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Sa Tagalog, abay, huwag kang maging tuso sa sarili mong mga mata. Kala mo, may isahan mo ang Diyos, ha? Diba? Sabi diyan, matakot sa Diyos at lumayo sa kasamaan. Hello, mga kapatid. Hindi mo madadaya ang Diyos. Dayain mo ang nanay mo. Kayo, mga kabataan, makinig kayo. Sige. Dayain yung magulang nyo. Akala nyo na isahan yung magulang nyo. Alam ng Panginoon yung ginagawa nyo kung kayo nag-aaral ng mabuti. Tama? Abay, huwag tayo mandaya. Hindi natin madadaya ang Diyos. At sabi rin ng Panginoon, huwag kang maging pantas sa sarili mo mga mata, matakot ka sa Diyos, at lumayo ka sa kasalanan. Anong balik nun? Pag tayo nagtiwala sa Diyos, natakot sa Kanya, anong balik mga kapatid? Kapag tayo ay lumalayo sa kasamaan, anong sabi sa verse 8? Basahin natin. It shall be hell to thy navel, and marrow to thy bones. Alam niyo ba yung navel? Usod. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang usod natin? Makinig. Gaano ba kahalaga yung usod ng tao? Nung tayo ay mga bata pa, makinig ha, nung nandun pa tayo sa sinapupunan ng ating mga nanay, hello, yung mga nutrients, oxygen, masusustansyang pagkain kinakain ng ating mga nanay, doon yung dumadaan sa pusod natin. Hello, nakuha nyo? Buhay. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, kapag tayo po hindi nagmayabang sa ating mga sarili, kapag tayo po may takot sa Diyos, kapag tayo lumayo sa kasalanan, sa kasamaan, gawing masama, kalusugan yan sa'yo. O, gusto mo, mga kapatid, maging malusog, bukod sa long life, length of days, sa peace, abay, gusto mo maging malusog, sabi ng Bible, ito yun mo. Huwag kang maging wais sa sarili mong kaisipan. Hindi mo madadaya ang Diyos, katakutan mo siya, at lumayo ka sa kasalanan. At sabi diyan, it shall be hell to thy navel, kalusugan yan sa'yo, and marrow to thy bones. O bakit ba kinukuha? Ano bang meron sa bone marrow? Sabi nila, ang bone marrow daw, para yung isang tao, maging bata, kukuha ng bone marrow, ba may sakit ka? May sakit ka, yung body organs mo, may edad ka na. Di ba yung tinatawag nilang, ano yung naging, yung stem cell. Yung stem cell pala, mga kapatid, yung unang pumutok yan. Kasi yung bone marrows natin, meron niyang kapabilidad na mag-repair ng tissue. Halimbawa, nagkaroon ka ng internal sugat sa loob ng iyan natin, body organs. Yung bone marrow, meron niyang kapabilidad na mag-repair ng mga cells sa loob ng ating katawan. Pinapabata niya. Hello? Ayan. Gusto mo maging bata? Ayun. Matakot ka sa Diyos. Hindi isip bata Sabi diyan, huwag kang maging mayabang sa sarili mong mata. Be not wise, huwag kang maging tuso sa sarili mong mata. Katakutan ng Diyos, lumayo sa kasalanan, magiging kalusugan yan sa'yo. Yan. At magiging bata ka pa rin. Diba? Kaya nga, blessing sa ating mga Kristyano, pag tumupa tayo sa mga hindi Kristyano, mas mukha pa rin tayong bata sa kanila. Sa totoo lang, mga kapatid. Okay. So, mga kapatid, kung yung verse 1, yung verses 1 to 8 ay tama. Tama? Pag in-apply mo, lulusog ka, aayos ang buhay mo, gaganda yung buhay mo. Magkakaroon ka ng pabor sa mga tao at iba pa. Abay, mga kapatid, sa palagay yung verse 9 and 10.
Mali. Abay, mas lalo. O, basahin natin to yung 9:10. O, makinig ha. Basahin natin yung 9. Sabi diyan, ready, go. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Sabi diyan, parangalan si Yahweh ng mga bagay na meron ka. At ng mga unang bunga ng iyong pinagpagalan. O makinig. O pag sinabi natin first fruits, di ba? 1 month yan. Abay, kung ikaw ay estudyante, 1 month mong allowance yun. O kung ako yung nagtatrabaho, baka ako nagtatrabaho sa company, 1 month pong sahod yun. Alam mo yung kinento ni Pastor Biculian sa kanila, may malupit. Isang tata yun, ha? Sabi doon, oh, di ba 1 month lang? Abay, siyang lupit niya, 6 months siya ang ginagawa. O makinig kay 6 months, buong sahod niya sa loob ng 6 na buwan, binibigay niya buwan-buwan sa Panginoon. Ano sabi ni Pastor Biculian? Nawawalan yung tao? Ang lupit nun. Eh, sabi rito, 1 buwan nga lang eh. Ay, napakalaki ng pananampalataya nun, mga kapatid. Anong pangako ng Diyos kapag hindi natin siya nilimot at binigay natin, pinangaralan natin ng Diyos ng unang bunga natin? O, bago yung pangako ng Diyos. O, makinig ka, may tanong ako sa inyo. Kayong mga anak, manghihingi ba kayo sa nanay? Yung kailangan nyo, ha? Manghihingi ba kayo sa magulang nyo nang hindi nila kayang ibigay? Di ba ang hihingi nyo, kaya nila? O tayo naman mga magulang, tayo ba ay magre-request, hihingi sa ating mga anak na hindi nila kayang gawin? Di ba? Sasabihan natin sa kanila, gawin mo to, kasi kaya nilang gawin. Tama? Kaya nila eh. Kasi galing din sa atin yun. Mga kapatid, makinig, young people. Ganon din ang Diyos, hindi siya manghihingi ng hindi mo kayang gawin. At pangalawa, hindi siya manghihingi ng hindi niya pinigay sa'yo. Hello? Kahit sa ating mga sinasahod, mga kapatid, allowance meron kayo, mga kapatid, totoo yun, bigay ng magulang yan sa inyo. Siyempre, ang Panginoon din nagpala sa kanila. Ganon din po sa ating mga adult. Ang Diyos hindi hihingi nang hindi niya binigay sa'yo. Sobra naman siya, di ba? Hindi ka niya binigyan, tapos manghihingi siya. Hindi. Mga kapatid, hindi ganon ang Diyos. Ang Diyos pagka humingi, kasi binibigay niya sa iyo yan eh. Tama, meron kang regular na tinatanggap sa biyaya ng Diyos. Okay, ano ang pangako ng Diyos? Kapag siya ating pinangaralan ng ating mga unang bunga. Basahin natin yung verse 10. Ayan. Ready, go? So shall thy barns be filled with plenty, and thy precious shall burst out with new wine. Kaya pag-aralan natin yung barns, pag sinabi nating barns, bodega, kamalig. Noong unang panahon, kapag ikaw ay may bodega, usually kasi mga kamalig, malalaki yan. Stock room, mga bodega. Doon tinatambak yung mga palay, na inani, mga mais, mga trigo. Kapag may kamalig ka, makinig, mayaman ka. Kasi doon tinatambak lahat ng ani mo. Okay. Pangalawa, sabi diyan, ano naman pastor yung sinabi diyan, and thy presses shall burst out with new wine. Pag may press ka, mayaman ka. Bakit? Pastor, ano ba yung presses? Naalala niyo di ba yung mga ubas? Hello? Pag nagtag-ani ng ubas, di ba ginagawang wine yan? Hindi liquor ha. Wine, masustansya yun. Abay, pag meron kang press, mayayaman lang meron ito eh. Kasi pag mahirap ka, pinapaamo. Pinapaamo yung mga ubas para kumatas. Pero pag may press ka, parang gilingan to eh. Doon nilalagay ang mga ubas, tapos may mga magtutulak para magiling yung ano-mano, hindi yung talagang ngayon na parang, anong tawag yun, ilalagay mo lang, hindi, yung makinang may mga blade. Blender. Dati, pag mayaman ka, ang blender nila kakaiba. Halimbawa, may malaking, kasi bato yun eh, batong malaki, na may bilog.
Oo, parang gano'n. Ilalagay doon yung prutas. May magtutulak na mga 1, 2, 3 mga tao, kasi marami yun eh. Itutulak yun para yung ubas na nandun, ma-press at makatas. Pag meron kang press nung time na yun, mayaman ka. Kumbaga, meron kang pagawaan ng mga alak na mga fresh eh. Mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, kapag ating pinangaralan ng Diyos, ng ating mga unang bunga, ng ating mga first fruits, ano sabi ng Panginoon? So shall thy barns be filled with plenty. Yung imbakan mo, yung bodega mo, listen, pupunuan ng Panginoon. Hindi ka mag-uulang. At sabi ng Panginoon, thy precious shall burst out with new wine. At kahit pa yung sisidlan nila ng alak dati, mga kapatid, ay hindi nagkukulang. Okay, Pastor. Yung mga nangyari bang himala dati, pwede bang mangyari sa ngayon? Mag-ano kayo ng isang kwento? O yung isa. Matindi to, hindi lang yung, kung tutusin, hindi nga lang yung first fruit eh. Pero kaya nang ibigay. O ito na lang simple. Kay Elijah, diba? Kay Elijah. Makinig ha, panahon ng taggutom. Di ba yung babaeng balo na may isang anak? Panahon ng taggutom. Ano sabi ni Prophet Elijah? Ito na nga, walang ani na, namumulot lang eh. Namumulot mo yung babaeng balo, ani pa rin. Yun nga lang nakikipulot lang siya kasi nung time na yun, yung mga hari, yung mga mayayaman, pag sila'y naggapas ng palay, nagtitira sila ng konti para sa mga mahihirap. Nakuha niyo, nagtitira talaga sila. So, yung, kasi kustumbre yan ng mga Hudyo ate. So, yung mga natitirang konti, dadamputin naman yun ng mahihirap, lalo pa ng mga balo. So, itong babaeng balong ito, di ba na-encounter niya si Elijah? Namumulot siya ng mga pwede niyang mapulot. At sabi ron, meron siyang kakarampot na lang na harina na isang lutuan na lang. O sa palagyan, sino nagbigay ng konting harinang yun, tsaka konting mantiga? Balo. Ayun. Hindi, siya nga yung namulot eh. Yung mga mayaman. O mayaman, sino ginamit? Mayaman, kanino galing pa rin? O sa Diyos pa rin. Kasi yung harina, trigo yan, di ba? Galing sa trigo, sino patubong? Panginoon pa rin. Tandaan niyo mga kapatid, listen, hindi hihingi ang Diyos na hindi niya binigay sa'yo. At hindi mo kaya. O, ito, makinig. Itong babaeng balong ito, anong sinabi ni Elijah? Babae, bigyan mo ako ng tubig. Teka, bago mo ako bigyan ng tubig, lutuan mo ako ng cake. Ano sabi ng babae? Mahal na propeta, listen, tagutom ngayon, taguhaw, walang tubig, wala na, tagutom eh. Pero sabi ng babae, mahal na Pastor Elijah, meron lang po ako rito, kakarampot na harina, isang lutuan na lang, pagkatapos ito, mamamatay na po ako, pati anak ko. Sino nagbigay nun? Ang Diyos pa rin, di ba? Ama, kahit kakarampot yun. Mga kapatid, walang-wala na talaga sila. Yun na lang talaga eh. Wala naman silang taniman. Nakikipulot lang sila. Anong sabi ni Propeta Elijah? Unahin mo ako. Ano nangyari? Saan siya kumuha ng mantika? Sa lagayan niya, di ba? Saan siya kumuha ng harina? Doon din sa lagayan niya. Ano sabi ng Panginoon? Honor the Lord with thy substance and with the first of all increase, so shall thy barns be filled with plenty. Wala siyang barns, yung babae, tama? Pero meron siyang sisidlan ng harina. Ano nangyari? Niluto niya lahat eh. Tama? Mantika, talagang dinaktakpan niya. Wala na talaga. Konti lang natira. Ano nangyari sa babae? Pagbalik niya. Nagutom ba sila? Ng ilang taon? Nawalan ba sila? Mga kapatid, kung ang Diyos ng Israel ay makapangyarihan, at ang Diyos natin ngayon mga kapatid, hindi po nagbago sa kapangyarihan. Amen? Parehas ang Diyos nila at Diyos natin. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang Diyos ay hindi nagbabago. Hello mga kapatid, ganon din po sa atin.
Abay kung paano, sabi niya kapag hindi mo kinalimutan ang kanyang batas, bagos sinagay ito sa iyong puso, sinunod ito, habang buhay mo, dadagdagan niya ka ng maraming taon sa buhay at bibigyan ka niya ng kapayapaan. Kung sabi ng parang meron kang kahabagan at namumuhay ka sa kabanalan, kapag yan ikinintas mo sa iyo, nilagay mo sa iyong puso, anong pangako ng Diyos? Ang pabor ng tao at ang pabor ng Diyos ay ibibigay niya sa iyo. Sabi ng paano sa verse 5, kapag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, hindi nanangan sa iyong kaalaman, sa lahat ng iyong lakad, inalala mo ang Diyos. Anong pangako ng Diyos? Sa bawat lakad mo, pagpapalain mo. At sabi diyan sa pang-apat, no? Ano sabi sa pang-apat? Kapag ikaw ay hindi nagmayabang sa iyong mga mata, bagos ikaw ay natakot sa Diyos, at lumayo ka sa kasalanan, kalusugan yan sa iyong pusod, at kabataan yan sa iyong araw. At ganun din po mga kapatid, sabi rito, kapag pinangaralan natin ang Diyos ng ating mga unang bunga, pupunuin niya ang inyong kamalig. At sabi rito, pupunuin niya rin ng pagpapala ang ating tahanan. Mga kapatid, as we approach this month, no? Hanggang December, September, October, November, December, ito po yung stewardship month natin. Mga kapatid, listen to me. Gusto ko kayo rin po ipagpalain ng Diyos. Gusto ko mga kapatid, ma-experience nyo rin yung bang masagana at walang pagkukulang na biyaya ng Diyos sa buhay. Kahit kayo man ay estudyante, nakikinig ba kayo? At kahit tayo man po yung mga magulang. Nais ko mga kapatid, dalangin ko, kayo po ipagpalain ng Diyos. At masabi niyong tunay nga ang Diyos makapangyarihan. Mga kapatid, meron tayong 4 na buwan, listen, ng paghahanda para sa ating first fruits. Okay, listen na. Maraming pastor, honestly pastor, hindi ko ito nagawa nung mga nakaraang taon. Hindi ko alam. No? Ikaw nakakalam yun. Hayaan mo ba? Ang anak, kapag hindi sumusunod sa magulang niya, taon-taon na lang sinasabihan ka ng magulang mo. Diba? Ayaw mong sundin. Anong gagawin sa'yo ng magulang? Haluin ka. Mga kapatid, kung taon-taon naririnig mo ito, at hindi mo ginagawa, nakakatingin mo na ng palo eh. Palo ka hindi sa akin. Ikaw eh. Pero mga kapatid, nais ko pagpalain tayo ng Diyos. Amen? Gusto ko maging masagana tahanan. Meron bang pastor na hindi magagalak kapag yung miyembro hindi pinagpapala? May mga kapatid, masaya ako. Kahit huwag na kayo mamigay sa akin eh. Sa akin eh. Yung makita ko na kayo nagpapatuloy sa Panginoon, pinagpapala, dahil nakikita ko naman talagang kahit mahirap ang buhay, nagsisikap kayo. Abay, sinong pastor hindi ganahan sa panalangin, lalo kung ipanalangin, mga kapatid? Oh, young people, makinig muna, makinig. Huwag muna mag-usap. Gusto ko kayo pagpalain din ng Diyos. Ang ating mga tahanan. So, December, mga kapatid, anong petsa yun? December 17, tama ba? Pakicheck na. Bago magpasko yun. 17. December 17, mga kapatid, first fruit Sunday natin. Ngayon pa lamang po, in-encourage ko na kayo na mag-ipon. Mag-alkansya kayo para madisipla natin, makapag-ipon tayo. Eh kung kaya mo naman, kung may bangko ka, di magbangko ka. Kung pastor, pwede bang yung ginawa ni Pastor Bicol yan? Monthly, for 12 months, binibigay pa. Okay lang po yun. Pag-iipon kasi yun eh. Amen mga kapatid? Pag-iipon yun eh. So mga kapatid, lahat tayo. Bata, matanda, estudyante, young people, elementary, high school, college, may college pa tayo, signal high school pa lang. At mga kapatid, tayo mga adult, sama tayo magbigay ng ating mga unang bunga sa Diyos. Ngayon po, September 17 ngayon, tama? First Fruit Sunday ng Lighthouse Tatalon ngayon. Lighthouse Marikina,
Lighthouse Cainta, Lighthouse Pasig. Tayo lang yun na iba eh. December tayo. Mga kapatid, ang Dasma by December, meron din po silang Cheerful Giving Sunday. Tayo po yung first fruit, mga kapatid. Sama-sama tayo mag-ipon. Ulitin ko ha, kung ikaw, Russell, may allowance kang tinatanggap. Halimbawa, ang allowance mo, 1 linggo, 100. Halimbawa, 100 ang weekly mo. Okay, binibigyan ka pa sa inyo ng 50, 1 linggo. So, 150 yun. Times mo ng 4 na linggo yun, 1 month yun, di ba? 150 times 4. 600, yun yung first fruit mo, ipunin mo. Kayo rin may mga trabaho, alam nyo na. Diba? Hindi ka naman hingian ng Diyos, hindi naman tayo magpaparangal na hindi natin kaya. At hindi rin galing sa Kanya. Lahat po yan ay galing sa Kanya. Ako rin po, kahit wala akong trabaho rin naman talaga na ano. Pero I commit myself, mga kapatid. No? Ito pong last Sunday ng September, magkakaroon tayo ng commitment Sunday. So, base sa biyaya sa iyo ng Diyos, mag-commit tayo. Matuos natin. Hindi natin alam yung plano ng Panginoon kung after 2 years, nandito pa rin tayo. Hindi natin alam kung tayo ilipat ng Diyos sa ibang lugar, siya nakakaalam. Amen? Ang sa atin, mga kapatid, gawin lang natin ang kalooban ng Diyos. Abay, kung gugustuhin ng Diyos, manatili tayo dito, walang imposible sa Kanya. Tama? Abay, kung gusto pa tayo ng Panginoon, mas malaki, ilagay tayo sa mas malaking lugar. Abay, praise God. Amen? Abay, hindi dapat tayo matakot. Problema na yun. Ang sa atin lang, mga kapatid, sumunod lang tayo. Amen? Yung bukas siya nakakaalam. Ang mahalaga sa atin, sumunod lang tayo. Amen? So mga kapatid, kung yung verses 1 to 8, may mga pangako ang Diyos sa pagbibigay ng ating mga unang bunga sa Diyos, first fruit, may pangako rin siya. Pagpapalain ka niya financially, hindi ka magkukulang. Hindi lang dito, diba? Nakatala pa yun sa langit. Meron pa yung eternal reward sa langit. So tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin tayo. Aming Ama, Diyos naming banal, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Tunay nga, O Diyos, ng iyong mga talata, mga salita mo, O Diyos, kapag ito po'y aming pinakinggan, sinunod, sinabuhay sa aming buhay. Hindi ka, Diyos, na para bang kahirapan kami. Kundi ang hangad mo sa amin, Diyos, mapabuti kami. Maging maayos ang aming buhay, kami pagpalain mo. Kung susunod lamang kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, dalangin ko. Palakihin niyo po ang pananampalataya ng bawat isa sa amin. Lord, increase our faith as we save, Panginoon, para sa aming first fruit this coming December 17. Panginoon, dalangin po ng inyong lingkod, ako, aking asawa at mga anak, kami rin po'y maging kabahagi base sa binibigay mo sa amin. At ganoon din po ang bawat tatay, nanay, mga anak na meron po kami, maging kabahagi ang bawat isa. Hindi po ito sa laki ng simbahan, sa dami ng mga miyembro, kung hindi sa aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko, patuloy mong turuan ang iyong mga anak dito po sa lugar ng Tagaytay. Na magkaroon kami ng pusong may malaking pananampalataya sa iyo, pusong busilak, pusong mapagmahal sa iyong gawain, Panginoon. Handang ibigay ang buhay, lakas, panahon, talento, kahit pa pananalapi para sa iyong kapurihan. Sapagat ang mga ito, kapag binigay namin sa iyo, Panginoon, meron po itong eternal value sa kalangitan. At hindi mo ito kakalimutan. Lord, dalangin ko, maging matapat kami na iyong mga anak. At dalangin ko, Panginoon, palakihin niyo po, Diyos, ang pananampalataya ng bawat isa sa amin. How I pray, O God, and I pray, dagdagan mo pa kami ng mga Kristiyano, Panginoon, na may malalaking puso, magmamahal, magtitiwala, susunodin po sa iyong mga salita. Pagpalaan niyo rin po kami, Panginoon, financially sa aming mga pangangailangan. Tugunin niyo po, Diyos, ang pangangailangan ng inyong simbahan at ng aming mga anak, ng bawat tahanan meron kami, Panginoon, pagpalain po, Diyos, ang mga trabaho ng iyong mga anak.
Bigyan mo kami ng pusong busila, pusong masaya, na laging sumunod sa iyong mga salita. Pagkat Panginoon nangako ka, babalik ka. Inaasahan mo na kami matapat, na gumagawa, sumusunod ng iyong mga kalooban sa aming buhay. Minsan pa, Panginoon, salamat pong muli. Itong aming dalangin at samo sa ngalan ni Jesus. Amen. Be seated, ushers. Tawagin natin ating mga Sir CJ, Russell. Ayun na, nakaready na. Ayun na, ayun. At tayo po'y